Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Marami sa mga manonood ko ay intelektual. May palaisipan ako para sa inyo. Ano ang pinakamahabang nerbiyos sa ating katawan? Ang tamang sagot ay sciatic nerve. Gaya ng siguro ay nahulaan niyo na mula sa pamagat ng video. Kaya mga kaibigan, ang pinakamahabang nerbiyos ay ito. Isa ito sa mga pinakamadaling tamaan na nerbiyos. Syndrome ng sciatic nerve. Kasama nito, hindi ko masasabi na sobrang sakit, pero nakakainis at hindi komportableng mga kirot. Depende na lang sa lakas ng pisil nito. At sumasakit dito ang puwitan, likod ng hita, bisiro, likod ng ibabang binti, at maging ang paa. Maari rin itong samahan ng pamamanhid. Maari ring magkaroon ng panghihina sa binti. Unang-una, anong dapat gawin? Kailangang alisin sa posibilidad ang pagkakaroon ng luslos sa disk dahil ang parehong mga sintomas ay maaring mangyari kapag naiipit ang ugat ng nerbyo. Sa ideal na sitwasyon, magpa-MRI para makita. Pero maaring matindi ang sakit sa parehong kaso kahit maalis sa posibilidad ang luslos. Ibig sabihin, buo ang iyong disk, walang anumang umipit, at hindi nasisira ang nerbyo. Kung ganoon, naiipit ang nerbyo pagkatapos nitong lumabas mula sa butas sa pagitan ng mga bertebra. Dito, tingnan ninyo. Dumaan ang spinal cord sa gulugod at sa pagitan ng mga buto nito, lumalabas ang mga ugat ng nerbyo. Kita ninyo, Itong mga estrukturang ito ang ugat ng nerbyo, ito ang spinal ganglion o buhol, at ito ang ugat ng nerbyo. Sunod, ito ang mga ugat. nagkakabit-kabit ang mga ito. Bumubuo ng mga nerve plexus. At mula sa plexus na ito, nagkakaroon ng sangang-sangang iba't ibang mga nerbyo. Kabilang na ang sciatic nerve. Pagkalabas mula sa intervertebral na butas na ito, kailangan natin tiyakin na walang pagkakaipit ng nerbyo sa loob ng iliopsoas na kalamnan. At kasali rin dito ang quadratus lumborum na kalamnan. Ibig sabihin, kung wala ng posibilidad ng pagkakaipit, Sigurado na tayo ng 100%. lilipat na tayo sa sciatic nerve. Lilipat na tayo sa sciatic nerve syndrome. Kaya, anong nadududot ng pagkakaipit nito? Kailan nagkakaproblema ang ugat? Kailan hindi ito makapagtrabaho ng maayos? Una sa lahat, kailangan nating tiyakin kung naipit ba ito ng kahit ano. Dito, naipit ito ng hernia. Pagkatapos lumabas mula sa intervertebral foramen, maaari rin itong maipit ng arthrosis ng mga intervertebral na kasukasuan. Ito lahat, ayan sila dito, lahat ng ito ay naalis na sa mga posibilidad. Lumipat tayo sa Bahagi kung saan dumadaan ang ating sciatic nerve, sumisid dito at lumilitaw dito. Direktang malapit sa piriformis na kalamnan. Ang piriformis na kalamnan, kadalasan ay nasa ibabaw ng sciatic nerve. pero may iba't ibang mutasyon at posible na ikaw ay isang mutant. O baka ako ang mutant. Malalaman lang natin yan pagkatapos ng diagnostic na autopsy. O kung interesado ka, pwede ka rin magpa-examine. Sa madaling salita, sa ilang porsyento ng mga kaso, ang ugat ay dumadaan hindi sa ilalim ng kalamnan, kundi sa loob mismo ng kalamnan, direkta sa piriformis na kalamnan. At sa ganitong kaso, kahit kaunting pamumulikat ng piriformis na kalamnan, ay maaring magdulot ng mas hindi ka nais-nais na pakiramdam sa binti. Una ay ang piriformis na kalamnan. Ang pamumulikat nito ang nagdudulot ng pagkakaipit ng paborito nating sciatic nerve na, sa totoo lang, ay nabubuo sa atin. Mga ugat na nagsama-sama dito mula sa ikalimang lumbar na ugat, at saka sakral, dito rin. Lahat ng mga ugat na ito, ikalima, ikaapat. At ang mga sakral na ugat ay nagsama-sama rin, kaya nabuo silang lahat ng magkakasama. Ang sciatic nerve na dumaan sa ilalim ng piriformis na kalamnan at lumalabas sa likurang bahagi ng hita natin. Iyan lang lahat dito. Hindi naman madali. Dito ay schematic lang at iginuguhit lang natin. Ganito sila dumadaan. Dito siya lumalabas. Mula sa butas na ito, ganito. Kita mo, dito mismo. At agad siyang natatakpan dito ng piriformis na kalamnan. Ganito. Schematic lang ito. Ganito ang larawan natin.
Sa likod na bahagi ng hita natin, may dalawang kalamnan. Una ay ang biceps ng hita. Biceps na may dalawang ulo. Hindi lang sa braso may biceps, dalawa rin ang ulo nito. Parehong pangalan ng kalamnan, kita mo rin sa likod ng hita. Dahil may dalawang bahagi ito, dalawang kalamnan na pinagsama sa isa. Bakit hindi ito dalawang magkaibang kalamnan? Ibig sabihin, sa itaas na bahagi, nagsisimula ito sa dalawang magkaibang litid. Pero sa ibabang bahagi, nagsasama ito bilang isang kalamnan at nakakabit gamit ang isang litid. At dito rin, sa loob na bahagi ng hita, may dalawa rin tayong kalamnan. Tinawag itong semitendinosus na kalamnan dahil napakahaba ng litid nito. Kalahati ng kalamnan ay litid, kalahati naman ay laman ng kalamnan. At ang semimembranosus na kalamnan ay may kakaibang hugis din. Pareho rin ang panloob na bahagi nito. Maaari ring maipit ang sciatic nerve sa bahagi ng mga kalamnan na ito. Kapag may pulikat sa mga kalamnan sa likod ng hita, maaari ring mairita ang sciatic nerve. Kasabay nito, kapag naipit dito, makakaramdam ng sakit sa buong binti. At kapag naipit din dito, may sakit din. At akyat ang sakit, bababa rin ito dito sa paligid. Pero syempre, posible ring maipit dito. Ito na ang pagpapatuloy ng sciatic nerve. Ito ang peroneal tibial na nerbyo. Maaari ding maipit doon. Pero dito, kailangan din nating mas paluwagin ang calf muscle para mabawasan ang kabuang pagigting ng fascia sa likod ng binti. Kaya mga kaibigan, ibig sabihin, ang mahalaga? Ano ang kailangan nating gawin para mapalaya ang sciatic nerve, para mawala ang sakit, paninikip, at limitasyon ng paggalaw dahil sa sakit sa hita? Dahil isa sa mga sintomas ay kapag yumuko tayo sa binti, biglang sumasakit. Hindi tayo makalakad, paikay ka, masakit. Nakakaramdam tayo ng panghihina sa binti at pamamanhid sa binti, at maging sa mga daliri ay posible rin. Ano ang pangunahing sintomas? Kapag nakahiga ka ng patihaya at inangat ang binti mo, biglang matindi ang sakit. Pati na rin kapag ikaw ang yumuko. Ibig sabihin, may limitasyon dahil sa sakit na kumakalat sa buong binti, sa puwitan, at sa likod ng hita. Kaya, kung magpapaluwag tayo ng piriformis na kalamnan, kung basta nating itong paluluwagin, kadalasan ay wala itong magiging epekto. O pansamantala lang na ginhawa ang mararamdaman natin. Kadalasan, hindi ang piriformis na kalamnan, kundi ang ugat talaga ang napipinsala, maliban sa mga direktang pinsala. Kaugnay ito sa panghihina ng malaking gluteus na kalamnan. Kapag mahina ito, napapasobra ang trabaho ng piriformis na kalamnan. Ibig sabihin, habang mas malaki ang gluteus, mas kaunti ang bigat sa piriformis. Kapag maliit o mahina ang gluteus, mas tumataas ang bigat sa piriformis kahit sa pang-araw-araw na galaw. Yan ang una. Pangalawa, kapag nakaupo, maaari ring mairita ang sciatic nerve, lalo na kapag nakaupo ka sa mga gluteus na kalamnan. Sa likod na bahagi ng hita, doon din tayo nakaupo. Kung kulang ang dami ng kalamnan doon, palaging nangyayari ang ganitong nakakairita at nakakasamang epekto sa ugat. Dahil lang sa kulang ang mga kalamnan na dapat sana ay nagtatakip o nagpoprotekta dito. Lalo na sa atin, ang gluteus maximus at biceps femoris ang pangunahing responsabale, kasama ang semitendinosus at semimembranosus na mga kalamnan. Kaya lang, kung masakit na sa'yo, huli na para magsimula ng ehersisyo. Dapat nagsimula ka na ng pag-ehersisyo 5 taon na ang nakalipas. Nung kaya pang mag-contract ng puwit mo kahit papaano. Pero hindi na mangyayari yon kung lahat ay masakit na sa'yo. Ngayon, ang kaligtasan mo ay nasa mga kamay ko na. Alin ang pipiliin mo, kanan o kaliwa? Dito, kahit ano pa ang piliin mo. Isa lang ang kailangan ng gawin. Paluwagin ang kalamnan. Paano? Mayroong isang sinaunang paraan na imbento ng mga Soviet na manual therapists. Partikular na ang nagtatag ng manual therapy. Si Ivanchev ang apelido. Pangalan, patronymic, hindi ko matandaan ang apelido. Natatandaan ko lang si Ivanchev. Siya ang sumulat ng aklat-aralin sa manual therapy. Siya ang gumawa ng ganong paraan.
Pero hindi naman talaga imbento. Parang siya lang ang nagbigay dito ng siyentipikong paliwanag. Ang tawag dito ay iskemikong kompresyon. Kung tayo ay kukuha ng isang masikip na kalamnan na may mataas na tono, halimbawa, itong kalamnan na ito, ayan, nanigas siya sa akin. At sa loob nito ay may bahagi ng sakit na tinatawag na trigger point. Kung pipisilin ko ito, pipindutin at hahawakan ng ganito, sa loob ng 30 segundo kusa itong magre-relax. Iskemikong kompresyon. Bakit ito tinawag ng ganun? Kapag pinipisil o pinipindot ko, naipit ang mga ugat papunta sa naninigas na bahagi. Kaya kusa ring magre-relax ito. At ganun din ang gagawin ko ngayon sa aking piriformis na kalamnan. Sa pamamagitan ng puwitan, dahil ang piriformis na kalamnan ay nasa ilalim ng puwitan, idiin ko mismo ito, dito sa bahagi ng piriformis na kalamnan. Dito ito matatagpuan, kita nyo, mula sa sacrum, papunta sa buto ng hita. Dito ito nakalagay. Kailan mo ito gagawin? Maaring kung nasa panahon ka naipit at may pamamagang yung ugat, mararamdaman mo na umaabot ang sakit pababa sa iyong binti. Sa ganitong kaso, gumamit ng mas malit at malambot na bola. Humiga ka sa malambot na bagay para mabawasan ang pressure. Mas mabuting magsimula malapit sa pader para mas kontrolado mo ang lakas ng pagpindot. Subukan mong umikot sa isang anggulo, tapos sa ibang anggulo naman, at subukan habang gumagalaw. Ibig sabihin, ang layunin mo ay mag-relax. Pero siguraduhin na habang ginagawa ito, hindi lalala, kundi bababa pa ang sakit sa binti. Dahil kung matindi ang nararamdaman mong sakit at malakas na naiipit ang ugat mo, ang layunin mo ay mag-relax. Hindi palalain ang sitwasyon. Yan lang lahat yun. Pangalawang paraan habang nakahiga. Pero may mga ganito ring mas eksaktong mga pangmasahe o pwede mo ring gamitin ang mga pangmasahe na ito. Ibig sabihin, mas eksaktong epekto nito. Mas maganda na gamitin ito kapag medyo relax na ang katawan mo. Ganon din. Ilagay mo rito para mas eksakto mong magawa. Magtagal ka lang at hawakan mo. Ibig sabihin, pwede mong i-relax ang kalamnan gamit ang bola habang gumagalaw. At gamit ang mga ganitong bagay. Ano nga ulit tawag dito? Pangmasahe? Ganito? Espesyal na uri ng pangmasahe? Hugis kono? Ganito. Ginagamit mo ito para sa mga tiyak na pagdiin, yung tinatawag na acupressure, habang nakahiga. Hihiga ka ng patihaya, ilalagay mo ang bola sa ilalim ng puwitan mo, at dito, ikaw na. Pwede mo ring itiklop ang mga binti mo, bahagyang umikot, hanapin ang masakit na bahagi, at humiga ng ganito. At iunat ang isang binti, iunat ang dalawang binti. Ilipat ang bola mula sa isang bahagi ng puwitan papunta sa kabila. Ibig sabihin, pwede mong daanan ng buong puwitan mo. Ibig sabihin, kahit saan dito sa gilid, una ganito muna. Ibig sabihin, huwag pilitin tamaan mismo ang piriformis na kalamnan, kahit hindi mo naman ito direktang tinatamaan. At halimbawa, kung matamaan mo ang gitnang kalamnan ng puwitan, makakaroon din ng reflex na epekto sa piriformis na kalamnan. Kapag natanggal ang pulikat sa gitna ng puwitan, mas madali ang paggalaw at mas marerelax ang malaking kalamnan ng puwitan at piriformis na kalamnan. Ibig sabihin, sa totoo lang, pwede mong masahehin ang buong puwitan, i-relax lahat, subukan mo lang. At doon sa mga bahagi na mas ramdam ang sakit, doon ka magtagal ng mas matagal. Hanapin mo ang mga posisyon kung saan mo nararamdaman ito. Oh, parang ganun. O kapag mas sumisikip ang kalamnan mo o lumalakas ang sakit, magtagal ka dun ng mas matagal. Ibig sabihin, hihiga ka lang kapag di mo na masyadong ramdam ang sakit pag nakatayo. Pagkatapos, gamitin ang posisyong ito at ilagay ang paa ng ganito. Sa posisyong ito, medyo mahahatak na ng kaunti ang mismong piriformis na kalamnan mo. Pwede mo ring baguhin ang posisyon, bahagyang tumagilid o yumuko sa kabilang gilid. Ibig sabihin, sa posisyong ito, medyo nagbabago ng anggulo. Nahahatak na ang mismong piriformis na kalamnan at dito, medyo sa ibang anggulo mo na siya inuuna. Ayan. Ibig sabihin, ito ang tungkol sa piriformis na kalamnan. Ngayon,
Ang likurang bahagi ng hita. Kailangan mo ring matutunang i-relax ito. Para dito, magagamit mo ng maayos ang ganitong bola na ginamit mo lang kanina. At para sa likurang bahagi ng hita, napakabisa rin gamitin ang mga massage roller. Ganitong klase rin, maliit lang ang sukat. Mas maginhawang gawin habang nakaupo. Ilalagay mo lang at igugulong ng ganito, patawid sa mga hibla. Pabalik-balik sa magkabilang direksyon. Ang hita, hatiin mo sa panloob na bahagi. Ito yung parte kung saan naroon ang semitendinosus at semimembranosus na mga kalamnan. Imasahe mo at trabahuhin mo ito sa buong ibabaw, simula halos sa puwitan. Yung panlabas na bahagi ng hita, ganon din ang gawin mo. Kung saan mo nahanap ang masakit na bahagi, Huminto ka doon at magtagal ka ng kaunti sa lugar na yon. Ngayon, gawin mo rin ito gamit ang bola. Dito, maganda kung tatamaan mo mismo sa pagitan ng mga kalamnan. Ibig sabihin, sa pagitan ng biceps ng hita at semitendinosus na kalamnan. Sa lugar na ito, parang pinipisil mo ang loob na bahagi ng biceps ng hita. Kung pinisil mo at namanhid ang paa mo, Bawasan ang diin dahil natamaan mo ang ugat. Huwag pisilin ang mismong ugat. Kailangan mong paluwagin ang paligid para maging komportable ito. Mas maraming espasyo para walang umiipit sa nerbyo kahit saan. Trabahuhin mo ang buong likod na bahagi ng hita. Doon makakahanap ka ng mga bahagi ng kalamnan na mas masakit. Doon ka magtatagal ng mas matagal. Ibig sabihin, sa unang beses kailangan mong subukan. Pagkatapos ay malalaman mo na kung saan mas masakit sa iyo, kung saan mas hindi masakit, saang mga bahagi ka dapat magtagal, at saang mga bahagi ka dapat mas mabilis lang. At pwede mo ring subukan pagkatapos nito. Pagkatapos na medyo humupa ng sakit mo, wala nang matinding kirot. Pwede mong subukan ng iba't ibang paraan ng pag-unat ng piriformis na kalamnan. Isa sa mga paraan, pwede mo rin subukan muna habang nakaupo. Ito yung uupo ka, tapos ipapatong mo ang isang paa sa ibabaw ng isa pa. Ganito ang paraan. Kung maikli ito, hindi magiging parallel sa sahig ang iyong binti. Ibig sabihin, sa simula, subukan mong ilagay ang binti mo na parallel sa sahig. Medyo mahihila na ito ng kaunti, tapos dahan-dahan mong subukang yumuko. Kung nakakaramdam ka ng matinding sakit sa posisyong ito at di ka makapag-unat, subukan mong gawin ang parehong bagay habang nakahiga. Sa posisyon kung saan natin minasahe ang kalamnan kanina, ayan, ibig sabihin, sa posisyong ito ay medyo nakaunat na rin ang kalamnan. Mula dito, pwede mong subukang hawakan ng binting ito at dahan-dahang hilahin papalapit sa iyo ng ganito. Humiga ka mismo sa unan para mas komportable. Sa ganitong paraan, pwede mong subukang iunat ang kalamnan. Pwede naman. Pero kung nawala ng matinding sakit, pwede mo nang subukang itaas pa, lalo ang paa mo. Halimbawa, pwede mong ilagay ang paa mo sa upuan ng ganito, tapos subukan mo ring iunat ng kaunti. Ganyan, mahihila rin ang kalamnan mo. Hindi mo kailangang pilitin. Hanggang dito lang. Pabante ka lang dito. Kung nasa matinding yugto pa ang kondisyon mo, mas lalo mong pwedeng masaktan o masira ang ugat mo. Ibig sabihin, kung sumakit ang likod na bahagi ng iyong binti, ang pinakadelikadong pwede mong gawin ay simulan mong i-stretch o hilahin ang likod na bahagi ng hita mo. Dahil kapag naipit ang ugat mo dito at lalo mo pa itong hinihila, masasakit ito at mamamaga. Ito ang huling dapat gawin o mas mabuting huwag gawin. Kailangan mo ring bigyan ng kaunting ehersisyo ang kalamnan sa puwit. Pero siguraduhin mong hindi ito magdudulot ng lalo pang paglala ng sakit mo. Anong mga ehersisyo ang angkop? Maganda ang ganitong ehersisyo. Humiga ka sa iyong tagiliran, pagdikitin ang mga paa, at mula sa posisyong iyon, itaas mo ang tuhod pataas. Hindi kailangan ng malaking amplitude. Dito gumagana ang gluteus medius at gluteus maximus. Maganda rin itong ehersisyo na may pag-angat pataas. Na-activate ang gitnang bahagi at kaunting pasulong para walang tensyon sa binti. Pwede mo ring i-bend ang iyong binti.
at ganitong pag-angat. Ibig sabihin, maganda ang mga ganitong galaw. Mapapalakas nito ang puwit mismo at mababawasan ang bigat sa piriformis na kalamnan. Pero hindi sa lahat. Sa iba, halimbawa, ang mga galaw na ito ay maaring magdulot ng mas matinding sakit. Ibig sabihin, kailangan ninyong subukan. Subukan ninyo. Halimbawa, sa ganitong posisyon, subukan ninyong gawin ang galaw. Kung ayos lang, ipagpatuloy ninyo ito. Mas madali para sa iba na gawin ito. Sa iba naman, maaring lumala ang sakit kapag ginawa ang galaw na ito. Kung nagsisimula kayong gawin ng ehersisyo at nararamdaman ninyong mas lumalala ang sakit, ibig sabihin, hindi ito angkop para sa inyo. Kailangan ninyong subukan ang ibang ehersisyo. Ibig sabihin, alinman sa tatlo o lahat sila. Maganda rin ito kung hindi nakakatulong ang paggawa ng ehersisyo ng nakahiga o masakit gawin ito ng nakahiga, maaari niyong subukan ito. Ibig sabihin, yumuko ka at mula roon ay gumalaw ka pa atras. Pwede mo ring piliin ang tamang amplitude. Dito, ang iyong puwitan ang magtatrabaho o maninigas. O kaya, igalaw mo ng bahagya ng mga 45 degree papunta rito. Ang paa mo'y nakapihit din. 45 degrees dito mo gagawin ang galaw. Ibig sabihin, sa kahit anong kaso, isa sa mga ehersisyong ito ay magagawa mo. Pero kadalasan, ito talaga ang dapat mong magawa. Itong pag-angat nito, hindi kailangang mataas. Ibig sabihin, maliit lang talaga ang galaw. Ang layunin lang ng ehersisyong ito ay para lang matonin ng kaunti ang puwitan at kunti ang likod ng hita para mabawasan ang bigat sa piriformis na kalamnan. O sige mga kaibigan, Napakalaki ng nagawang trabaho. Siyempre, walang silbi ito para sa mga tumingin lang dahil sa kuryosidad. Pero sa kabuuan, may mararamdaman na kahit kaunting kasiyahan. tama naman, di ba? Kaya mag-ehersisyo tayo, tumulong sa mga magulang. Hanggang sa susunod na palabas, ilagay ang paghanga sa komento. Abangan ang susunod. Gayun din, detalyadong inilalarawan namin.